Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Natsu Place at shoutout kay User WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Nang mabalitaan nila ang tungkol sa 4 na bodyguard, gamaan kaagad ang pakiramdam ng mga hayop. Ang 4 na bodyguard na ito ay palaging kinikilala ang pera ngunit hindi mga tao, hindi banggitin ang 2 maliliit na tao. Kahit na ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay dumating, sila ay pareho. Bilang karagdagan, ang mga kakayahan ng 4 na bodyguard ay medyo mahusay. Bagaman ang bawat isa sa kanila ay may lamang lakas ng huwang, sila ay nanirahan ng magkasama sa loob ng 100 taon at may tacit na pagkakaunawaan. Bilang karagdagan, ang mga katangian ng 4 na bodyguard ay ganap na pare-pareho sa bawat isa. Magkasama, silang 4 ay maaaring maging kahit 1 at kalahating antas ng ginto. Ang grupong ito ng mga tao, buong araw, ay hulihin ang ating mga kapwa nilalang, hayaan nating pumirma tayo ng mga kontrata ng master servant sa kanila at maging kanilang mga alipin. Oo, lalo na sa nihilism, mas parang isda tayo sa pagkabihag. Sobrang pumatay kapag tumataba tayo. Kapag ipinanganak ang hari ng mga hayop, magtutulungan tayong protektahan siya. Sa hinaharap, tiyak na haantong siya sa atin para lumaban sa tao. Hindi ba mahilig pumirma ng mga kontrata ang tao? Well, pipirma tayo sa sila mamaya, ngunit sila ay aming mga alipin. Sa labas, lahat ng hayop ay kumukulo. Sa oras na ito, si Qin Shuang, ang 2 lalaking nakapasok sa kuweba, sa wakas ay hindi na sila masuportahan. Isang bibig ng dugo ang bumuhos sa kanyang lalamunan, at ang kanyang buong katawan ay napakalambot. Kung hindi siya tinulungan ni Aaron, bumagsak na siya. Ang kanyang pinsala ay hindi pa gumaling, ngunit siya at si Su Yingxia ay may magkaparehong personalidad. Mas gugustuhin niyang kagatin ang kanyang mga ngipin at ngumiti kaysa sa tahimik na pagpatak ng kahit isang patak ng luha. Bukod dito, kahit na hindi nasugatan, unang labanan ang malaking Pegasus, ngayon matugunan ang bato unggoy, ay isang tao ay mapapagod, hindi sa banggitin siya ay isang babae. Kuya Marshall sister, okay ka lang? Nag-aalala si Aaron. Hindi sumagot si Qin Shuang, ngunit sinabi sa kanya, tulungan mo akong makahanap ng tahimik na lugar, gusto kong gumaling. Tumango si Han Sanchen at tinulungan siyang pumasok sa kuweba. Mga 5 metro ang layo, may isa pang open space. Masyadong malalim ang loob. Wala ring planong pumasok si Han Sanchen. Sa direksyong ito, nakikita niya ang sitwasyon ng pasukan ng kuweba. Sa sandaling maupo si Qin Shuang, diretso niyang ginamit ang kanyang kung fu upang gamutin ang kanyang mga sugat, ngunit ginamit lang niya ang kanyang chi upang iluwa ang isang subo ng sariwang dugo. Ang Aaron ay sinabuyan ng dugo, ngunit nang hawakan niya ito, biglang tumayo si Aaron na kinakabahan, Elder Marshall sister, nalasan ka ba? Ang dugo ni Qin Shuang ay itim, na nagpapatunay na siya ay nalasan. Binitawan ako ng unggoy nung papaalis na ako. Medyo naaliw ako at nasample niya. Mahirap na umiling si Qin Shuang. Ang pinsala sa kanyang katawan ay nagpapahirap sa kanya. Kahit siya ay nakaramdam ng papalapit na kamatayan sa kanya. Mukhang hindi pumasok ang mga halimaw. Sumulyap si Han Sanchen sa kuweba at nakitang walang gumagalaw sa labas. Mabilis siyang pumunta kay Qin Shuang. Pagkatapos, dinadala niya ang enerhiya ng Tianyin sa kanyang katawan at gustong pagalingin si Qin Shuang. Anong ginagawa mo? Si Qin Shuang ay malamig na umiinom. Pagalingin mo ang iyong mga sugat. Hindi pwede. Umiling si Qin Shuang, ang iyong maliit na lakas, huwag mong sabihing iligtas mo ako,
maaari mong iligtas ang iyong sariling buhay kahit na ito ay mabuti, ngunit maaari mong gawin sa akin ang isang pabor. Anong meron? Saglit na nag-alinlangan si Qin Shuang, ngunit itinoon pa rin niya ang kanyang mga mata sa Aaron, tulungan akong Aisilang. 2 acupoint ng mga meridian at collateral upang maiwasan ang matinding lason sa pag-atake sa puso. Panipi. Alam niya na ang lason ng gintong hayop ay hindi maaalis ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang tanging pag-asa ay protektahan ang mga meridian, antalahin ang oras ng lason, at hintayin ang pagliligtas ng mga alagad ni Sefeng. Gayunpaman, siya ay nalasan na. Kung gagamitin niya si Gong para aisil ang palso, gagawin lamang nitong mas malakas ang lason, kaya't ang Aaron lang ang maaasahan niya. Tuldok. Okay, walang problema. Elder Martial Sister, na ang 2 acupoints ay namumula sa mukha ni Qin Shuang at hindi nagsalita si Aaron na may pag-aalala, magsalita ka ng mabilis. Mahalagang iligtas ang mga tao ni Han Sanchen na naglagay ng enerhiya sa kanyang mga daliri at itinutok ito sa 2 bahagi. Iyon ay, sinasampal ito ng 2 beses kung sino ang napakalapit sa kanyang pribadong bahagi, papatayin siya ni Qin Shuang, ngunit iligtas ni Aaron ang kanyang sarili pagkatapos ng lahat. Wala na akong pinagkaiba sa mga ordinaryong tao ngayon. Kayo na ang baalang maghintay para sa pagliligtas. Bagamat naiintindihan ni Qin Shuang na hindi makatutuhanang ilagay ang kanyang pag-asa sa Aaron, kahit na siya ay maaaring hindi makalaban sa pag-atake ng napakaraming kakaibang mga hayop. Ngunit walang paraan. Tuturuan kita ng ilang advanced na nihilistic spells. Babasahin ko ang mga ito at matututunan mo ang mga ito. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Qin Shuang. Tumanggaw si Han Sanchen. Pagkatapos, sa ilalim ng patnubay ni Qin Shuang, seryoso niyang pinag-aralan ang ilang advanced na pamamaraan ng nihilismo. Ang mga advanced na pamamaraan na ito ay nahahati sa 3 uri, pag-atake, pagtatanggol at pagtulong. Ngunit si Qin Shuang lamang itinuro ni Han Sanchen ang 2 kasanayan, pag-atake at pagtatanggol. Ang pag-atake ng bumabagsak na tibak ng yelo, pagtatanggol sa pader ng yelo pagkaraan ng kalahating oras, naunawaan ni Aaron ang mga kasanayan sa pag-iisip sa kanyang puso, at ang mga galaw ay unti-unting pinagkadalubhasaan. Qin Shuang nang malapit na siyang magsanay, may mga pagsabog ng panunuya sa kuweba. Oy, hoy, kailan pa nakapasok sa kuweba ang ganyang kagandang babae? Look at this figure. It's the best of the best. Hindi ko mapigil ang maglaway, hahaha. Nang marinig ang tunog, biglang nagmistulang hamog na nagyelo ang buong mukha ni Aaron at tumitig sa kuweba. Ang tinig ay nagmula sa yungib, at ang bilang ng kabilang panig ay 4 na tao. Patayin ang batang iyan, iwanan ang kagandahang iyon, kaming magkakapatid ay may kaunting kasiyahan. Sa isang malakas na ngiti, 4 na figure ang lumabas sa madilim na kuweba. Habang lumalakas ang liwanag, naging mas malinaw ang 4 na figure. Kakaiba ang pananamit nitong 4 na tao. Bagamat sila ay tao, mayroon silang berdeng mata at lila na labi. Pinapatay ng style ng buhok nila si Matt. Mayroong lahat ng uri ng kakaibang pattern sa kanilang mga mukha. Ang pinakakasuklam-suklam na bagay ay nalaman ng Aaron na silang 4 ay katawan ng ahas. Aaron buong tao pag-atake postura, higit lamang sa panganib ng grupo, at sa tigre, talagang hindi alam kung ano ang amag ng dugo. Tingnan mo, nasa harapan pa natin ang mga paninda. Una sa lahat, ang mga itim na tigre at mga lilang labi ay bamuka ang kanilang mga bibig sa isang ngiti. Ang mga berdeng hindi nakikilalang mga bagay sa kanilang mga bibig ay kasuklam-suklam. Kung may kompetisyon ng kapangitan sa mundo, ang produktong ito ang magiging una sa mundo na may ngiti. At ito ang uri ng una, walang pangalawa. Mabaho boy, wala tayong interes sa mga lalaki. Umalis na tayo dito. Kung maganda kayong mag-asawa, I'll spare you a dog's life. Huwag mong guluhin ang interes namin dito. Of course, we don't mind letting you go. Total, kutsilyo lang naman ang pagpatay sayo. Malungkot na sabi ng 3 pa. Sumimangot si Qin Shuang at tumayo, malamig na nakatingin sa 4 na kasuklam-suklam na bagay sa kabilang banda. Sino ka? Little girl, it doesn't matter who we are. Ang mahalaga ay maranasan namin kung ano ang tunay na kaligayahan ng mga babae. Tumawa ang pinuno ng grupo. Habang sinasabi iyon, 4 na tao ang dahan-daang lumilipat patungo sa 2 tao. Bubunot na sana ng espada si Qin Shuang, ngunit sa oras na ito,
biglang hamarang si Aaron sa harap ni Qin Shuang. Move my elder martial sister. Why don't you try? Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Aaron. Tingnan si Aaron maliwanag na espada, 4 na kontrabida na sileng saglit, pagkatapos ay sumambulat ng malakas na tawa. Hahaha, kita mo naman, tinatakot tayo ng lalaking ito. Pagkatapos nilang tumawa, agad na sinigawan ng pinuno si Han Sunny, Hoy, mabahong bata, alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng isang batang lalaki na kumuha ng sulo sa harap mo at sabihin na gusto kanyang patayin? Tapos nagtawanan ulit yung 4. Ang Aaron ay walang oras upang harapin ang 4 na idiots na ito, dahil ang mga panlilibak na ito ay hindi makakaapekto sa kanyang isip. Firestick, huwag firestick, subukan mong malaman. Aaron mabangis tunog ng isang ngiti, ang buong tao transports ang enerhiya pagkatapos ay direkta sa 4 na tao upang pumatay. Mabilis na dumating ang Aaron, hindi inaasahan ng 4 na biglang aatake si Aaron, isang mahinang lalaki. Sa isang sandali, wala silang pagtutol sa pag-atake ng Aaron. Ang kontrabida sa ulo ay direktang pinutol ng ice sword ni Aaron. Gayunpaman, kahit na maputol ang sugat, ang paglilinang ng Aaron ay hindi maaaring magdulot ng anumang malaking pinsala sa mga kontrabida. Kinakain ng kontrabida ang sakit, ang backhand pagkatapos ay naglalayon sa dibdib ni Aaron upang tapikin, biglang, ang Aaron na buong tao ay direktang lumipad ng pabaligtad, na bunggo sa dingding. Nang sumugod muli ang Aaron, ilang round na lang. Nakaramdam ng pagod si Aaron sa pagharap dito at nagdusa ng husto. 3,000, ingat ka! Sigaw ni Qin Shuang, at nakita niya ang isa sa kanila na palihim na umatake mula sa likod ng Aaron nang hindi niya pinansin. Sa oras na ito, dumiretso siya sa Aaron. Poof! Sa oras na ito, ang mga meridian ni Qin Shuang ay naharang, na hindi naiiba sa mga ordinaryong tao. Bilang karagdagan, siya ay nasugatan at nalasan. Susugod na sana siya. Nahanap na ng kontrabida doon ang kanyang aksyon. Sa sandaling nakipagkamay siya, direktang pinaypayan si Qin Shuang at nataman ng husto sa lupa. Nahihirapan siyang tumingin kay Aaron at nahimatay. Aaron kilay isang Simon Gott, ang mga sulok ng bibig ay bahagyang hook up ng isang ngiti. Salamat. Sa isang matalinong pangungusap, biglang hinihimok ng buong katawan ni Aaron ang kakayahan ng Tianyin sa kanyang katawan. Para sa isang sandali, ang buong oras na enerhiya sa kuweba ay sumisikat at umaatake. Sa Aaron bilang sentro, isang malakas na itim na hangin ang kumukuha patungo sa kanya. Gulat na gulat ang 4. Anong nangyayari? Anong ginagawa ng bata? 4 na tao ay tumingin sa isa't isa, lumang 3 puso ng isang paalang, utak ng init, direkta patungo sa Aaron ay sumugod sa, ang boss nais na tumawag sa kanya, ito ay huli na. Ang Aaron ay binalot ng itim na hangin. Sa pagharap sa pagmamadali ng ikatlong lalaki, kumalat ang itim na hangin, at isang kamao ang direktang lumabas. Sa isang putok, ang pangatlong lalaki ay lumipad paatras ng ilang metro, tinakpan ang kanyang dibdib at tumingin sa Aaron ng kakaiba. Nawala na ang itim na usok. Sa oras na ito, ang mga mata ni Aaron ay pula, mabangis at duguan, at ang itim na hangin ay nasa paligid niya. Sa malayo, para siyang kamatayan sa impyerno, marangal at malamig. Matandang 3. Pagtingin sa matandang 3 na napaatras, mabilis siyang tinulungan ng matanda pababa. Sa oras na ito, sa kanyang dibdib, isang itim na tatak ng kamay ang bumungad. Damn it, you son of a bitch, you even know how to do magic. Ibigay mo na. Ikanaway ng panganay na kapatid ang kanyang kamay at pinangunahan ang natitirang 2 kapatid na lalaki upang salakayin ang Aaron. Ang Aaron ay hindi naiinip. Ayon sa kasanayang naitala sa Tianyin Shu, hinihimok niya ang enerhiya sa kanyang katawan upang mabilis na makipaglaban sa 3 kontrabida. Kung gising si Qin Shuang sa oras na ito, dapat niyang makita ang Aaron na lumalangoy sa 3 kontrabida na parang itim na usok. Ang mga galaw ng kasanayan sa Tianyin ay lubhang kakaiba at lubhang mapanlinlang. Lahat sila ay killing moves. Maging ang 3 kontrabida ay pagod na sa pakikitungo sa kanila saglit. Sa dagandong ni Aaron, biglang naramdaman ng 3 kontrabida ang isang malakas na enerhiyang lumabas mula sa katawan ni Aaron, at ang 3 ay tumalbog ng higit sa kalahating metro. Gulat na gulat ang kontrabida sa ulo. Ngayon lang, ang batang lalaki sa kanyang harapan ay isang taong cultivation.
Hindi naman siya minamaliit pero paano siya biglang magbabago at naging malakas? Pangatlo, bahala ka. Ituon mo ang iyong mga mata kay Lawsan. Sabay-sabay na tumango ang apat na kontrabida sa isa't isa at direktang inatake ang Aaron. Bagamat ang bawat isa sa apat na kontrabida ay lakas lamang ng halimaw na antas ng yelo, kapag ang apat na tao ay nagkaisa, ang apat na katangian ng hangin, ulan, kulog at kidlat ay nagsama-sama, at pagkatapos ay sa pagtutulungan ng bawat isa, ang lupa sa labas ng kuweba, nang makita niya na ang liwanag ay sumisikat sa lahat ng dako sa loob, ang batong unggoy ay nagbigay ng malamig na ngiti, parang ang apat na bodyguard ang kumilos. Ang katapusan ng dalawang tao ay walang lugar na mapaglilibingan. Inutusan niya silang magpatuloy, at ang lahat ay magiging pareho, naghihintay na ipanganak ang hari ng mga hayop. Oo, sa oras na ito, si Aaron sa kuweba, na nakaharap sa lakas ng apat na taong nagtitipon, ay nakasimangot. Hindi niya inaasahan iyon. Saglit lang, ang apat na tao, tulad ng kanyang sarili, ay biglang naging napakalakas, roar biglang, nang ang apat ay wala pang. Ilang metro ang layo mula sa Aaron, sila ay naging apat na dragon, nagkuro sa isa't isa at umaatake sa isa't isa, dragon. Biglang nagulat si Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.